Sa ating malawak na kalawakan, may mga planeta na hindi masyadong kilala pero napakahalaga. Sa bawat libong bituin na nakikita natin sa gabi, maraming maliliit na bagay, bawat isa ay may kanya-kanyang kwento. Ito ang mga dwarf planet, parang maliliit na mundo na nasa pagitan ng gravity at kung ano ang nagpapakilala sa isang planeta bilang planeta. Ngayon, ating tuklasin ang 5 sa mga misteryosong lugar na ito. Titingnan natin ang kanilang mga nagyayelong bagay, ang kanilang kakaibang mga landas sa paligid ng araw, at ang mga sikreto na hawak nila tungkol sa kung paano nagsimula ang ating solar system. Maghanda na humanga sa mga astig na maliliit na planeta na ito. Ikabit ang inyong mga seatbelt, mga space explorers, habang tayo ay lumalagpas sa mga planeta na alam natin at papasok sa mundo ng mga dwarf planet. Maghanda na matuto ng marami. Pluto, ang ating maliit na planeta na kaya. Dati natin itong iniisip na ikasiyam na planeta at minahal natin ito ng ilang dekada. Pero noong 2006, sinabi ng ilang siyentipiko na hindi na regular na planeta ang Pluto, kundi isang dwarf planet na lang. Pinagtatalunan pa rin ito ng mga tao, pero huwag isipin na hindi astig ang Pluto. Ito ay isang kamanghamanghang lugar na may pusong yelo at mga glacier at malalaking bundok na gawa sa nitrogen. Mayroon pa itong 5 buwan. Isa sa mga ito, si Charon, ay sumasayaw sa paligid ng Pluto sa isang kakaibang paraan na hindi pa lubos na naiintindihan ng mga siyentipiko. Ipinapakita sa atin ng Pluto na ang alam natin tungkol sa kalawakan ay maaring magbago habang natututo tayo ng higit pa. Ang mga bagay na akala natin ay totoo ay maaring magbago sa mga bagong tuklas na nagpapapaisip sa atin ng mga bagong tanong. Malayo, lampas sa Neptune, ay ang Eris, isang dwarf planet na nagbigay ng gulat sa lahat. Mas malaki ito kaysa sa Pluto at mas makinang pa. At nang matagpuan natin ito, kinailangan nating pag-isipan muli kung ano talaga ang isang planeta. Ang pagkakatuklas sa Eris noong 2005 ang dahilan kung bakit hindi na tinatawag na planeta ang Pluto. Ang Eris ay isang lugar ng mga sukdulan. Sobrang lamig nito, parang negative 230 degrees Celsius at inaabot ng 557 taon para umikot sa araw. Pinapaalala sa atin ng Eris na ang kalawakan ay puno ng mga sorpresa at marami pa tayong dapat matutunan. Ang bawat bagong tuklas ay tumutulong sa atin na maunawaan ang nakalawak at komplikadong kalawakan na ating ginagalawan. Ang Haumea ay isang dwarf planet na ibang-iba. Hindi ito bilog tulad ng bola. Ito ay hugis higanteng itlog at napakabilis nitong umikot. Umikot ito ng buo sa loob ng wala pang 4 na oras, kaya isa ito sa pinakamabilis umikot na malaking bagay sa ating solar system. Iniisip ng mga siyentipiko na isang malaking banggaan noong unang panahon ang dahilan kung bakit ito mabilis umikot at lumikha rin ng 2 buwan nito, sina Hiaka at Namaka. Ang kakaibang hugis ng Haumea ay tumutulong sa atin na maunawaan kung gaano kagulo ang mga bagay-bagay noong bata pa ang ating solar system. Sa malayong Kuiper Belt kung saan ang araw ay parang maliit na tuldok lang, nagniningning ang Makemake, isa sa pinakamaliwanag na dwarf planet. Nababalutan ito ng nagyelong methane, ethane at nitrogen, kaya ito mukhang mamula-mula. Medyo maliit ang Makemake, mga 2/3 ang laki kumpara sa Pluto. Pero sobrang liwanag nito kaya gustong-gusto itong pag-aralan ng mga astronomo. Ang pagkakatuklas sa Makemake noong 2005 ay nagbigay sa atin ng isa pang clue tungkol sa kung paano nagsimula ang ating solar system, lalo na ang mga nagyayelong bahagi na lampas sa Neptune. Sa pagitan ng Mars at Jupiter ay ang Ceres, ang pinakamalaking bagay sa asteroid belt at ang pinakamalapit na dwarf planet sa araw. Hindi tulad ng mga nagyayelong dwarf planet na nasa malayo, ang Ceres ay malamang na maraming tubig na yelo sa ilalim ng mabatong ibabaw nito. Isang spacecraft na tinatawag na Dawn ang bumisita sa Ceres noong 2015. Ang mga larawan at impormasyon na ipinadala pabalik ng Dawn ay nagpakita sa atin ng isang talagang kawili-wiling mundo na may malalaking bundok, kakaibang mga makinang na batik at mga palatandaan na dating may tubig doon. Ipinapakita sa atin ng Ceres kung gaano kaiba ang mga bagay-bagay sa ating solar system, kahit sa mga lugar na hindi natin inaasahan. At siya ng 5 dwarf planet na dapat ninyong malaman. Ang mga dwarf planet na ito, bawat isa ay espesyal at kawili-wili,
ay nagpapakita kung gaano kamangha-mangha ang ating solar system. Pinag-iisipan nila tayo kung ano ang akala nating alam natin at tinutulungan tayong matuto ng higit pa. Habang mas lalo nating ginalugad ang kalawakan, mas marami pa tayong matutuklasang mga sikreto na nakatago sa malalayong mundong ito. Ang mga dwarf planet ay parang mga time capsule na may hawak na mga clue tungkol sa kung paano nagsimula at nagbago ang ating solar system. Kaya patuloy na tumingala sa mga bituin at magtaka dahil ang kalawakan ay napakalawak at puno ng mga misteryo na naghihintay na matuklasan natin. Patuloy tayong galugarin at matuto tungkol sa kalawakan. Sige, Gerud.